iba yung pakiramdam, iba yung nasa utak mo na ganun yung nangyari. Tapos ito, araw-araw ako nagdadasal na kung bakit ayaw niya sagutin. Ayaw niya sagutin, yung tawag ko, yung text ko na ganito-ganito. Kaya yung cellphone niya nandito sa akin. Yung lumang cellphone, kasi dati bibili siya ng bagong cellphone tapos kulang yung budget niya pang bili. Ang nangyari, sabi niya sa akin, dagdagan ko raw ng ganito. Magkano yung amount? Sabi ko, dagdagan ko yung pambili mo para mabili mo yung cellphone na bago. Pero, sa akin mapupunta yung luma. Ngayon, hindi yan ni hard reset yung cellphone na luma. Dito yan sa akin, nandun pa yung enter pa yung messenger niya, account niya sa messenger. Ngayon, matagal naka-off yan sa akin kasi hindi ko ginagamit. May sarili akong cellphone para mga extra lang yun, mga play or sa mga video sa YouTube. Naghihingay ako ng sign na ganito, ganyan. Tulungan mo ako dun sa nawalang baby. Dadasal ako. Sana bigyan ako ng sign kung bakit ganun yung nangyari. Ngayon, nanaginip pa ako ng ganyan. Masaya na siya na meron na daw siyang anak na ganyan. Pero, may ibang babae yung nakikita ko dun sa panaginip ko. Ngayon, inopen ko yung cellphone. Ayan. Tapos, na pag-open ko, dali-dali ko chinek yung Facebook, Messenger. Ngayon, open ko yung Messenger. Nandun yung account niya. Ang una kong ginawa, may conversation sila sa babae niya. Sinungaling mo. Huwag mong babanguin yung sarili mo, James. Kasi alam mo sa sarili mo yun, anong ginawa mo sa akin. Alam mo kung anong ginawa mo sa akin. Hindi ako nagsisinungaling at hindi, sasabihin ko sa'yo, hindi ako sinungaling. Naging mabuting tao ako sa'yo. Ganun yung ginawa mo sa akin. Hanggang ngayon, pinagsisihan ko pa rin yun. Kung bakit ikaw yung pinili ko. Alam mo yun? Tapos conversation yun ng barkada mo. Sasabihin mo na gano'n, sinungaling yan si Reyna. Huwag kayo maniwala dyan. Hindi totoong buntis. Hello, fuck you. Grabe yung ginawa mo sa akin. Sabihin mo pa na, huwag mong sabihin kay Reyna na meron akong iba. Na kami na, di ganito yung babae ito, yung paktang babae. Sabihin pa ako, ingrata. Sasabihin mo lang na ganun. Na-hospital lang ako kasi nga. Nagpa-opera lang ako ng bukod. Ayoko sumigaw, guys, kasi may mga tao sa labas, ayokong marinig ang lahat ng ito. Pero yung sa akin ngayon, gusto kong ilabas lahat. Gusto kong sumigaw. Nakasan yung boses ko, pero hinaan ko lang. Huwag ganun, James. Alam mo sa sarili mo, kasalanan mo lahat ng ito. Isa lang to. About sa business, sa tindahan na, para mailabas. Oo, Jake. Sa'yo yung tindahan, pero yung, paghihirap ko nun, grabe, sobra. Ngayon, ito si Sis Rovelyn. Para malaman nyo rin, ito yung katotohanan sa mga kaibigan.
Sis Robelin, ito yung friend ko galing sa Singapore. So, nagsettle na siya. Bali, pumunta siya ng... Umuwi na siya. Actually, doon siya sa Singapore. Umuwi siya ng Pilipinas. Nakipag-meet siya sa akin. Nag-offer siya. Actually, hindi ko sana tatanggapin yun. Nagbigay siya ng 50,000 sa akin. Ganito, pang milk tea, pang umpisa. Alam mo yung sinabi ko sa'yo na ganun. Sige, milk tea, ganyan. Pero bago ang lahat ng iyon nangyari, puro ka po na sa mga kaibigan mo, mga na-achieve nila. Alam mo yan, mga na-achieve ng mga kaibigan mo. Ganito magpapatayo ng gym, clothing, or mga business na pwede nilang pagkakitaan. Alam mo yung maririnig ko sa'yo, na ganito pag nagkukwentuhan tayo, pinupuna mo yung mga kaibigan mo na hindi nila ma-achieve yung ganung dream na magkaroon ng business. Ito ganito, sabi-sabi lang, ito yung lagi mong pinupunay si Bern. Kaya minsan, inaano ko yung sinasabi mo eh. Bakit ka mamumuna kung mga tunay mo yung mga kaibigan, di ba? Baka dito sabihin mo rin na sinungaling din ako. Huwag, James. Totoo yung sinasabi ko. Magkasama tayong matagal. Tapos, pupunain mo itong si Bern. Sabi lang yan, hindi naman matutuloy. Ganyan yung business niya. Nakailang try na si Bern, ganyan. About pa din sa kotse, na ano. Wala. Iba yung mga sinasabi mo sa mga kaibigan mo na tuwing meron silang na-achieve. Like kay Lee. Si Lee, about doon sa pag-print niya. So, nag-test ako noon na yung pinaprint natin na sticker, o anong sinabi mo doon? Alam mo, James, ganito yung gagawin mo, no? Mag-focus ka sa goal mo. Pero, eto yung isang na ano ko lang is yung kayabangan mo. Kayabangan mo. Kasi nga, may na-achieve ka na. Oo nga, meron ka nang na-achieve sasakyan. Anin mo naman yung sasakyan. Pag na-disgrasya, pag ano, may mga parts na ano, gastos. Oh, hanggang dyan ka na lang. Hello, James. Mag-focus ka sa goal mo, ha? Totoo lang, mag-focus ka sa goal mo. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi yung puro ka puna ng mga ginagawa ng kaibigan mo. Like kay Angelo. Isa na yun kay Angelo. Dati first, milk teahan. Milk teahan yun. Pero pinuna mo yun. Tapos nag-business na naman. Pinuna mo na naman yung churros na ano, yung business nila. So, hindi nag-workout yung mga business nila. Puro ka puna doon. Kaya inisip ko, sabi ko, itong taong to, walang ibang, ano, parang, ano ka rin eh, isip bata. Puro ka puna sa mga kaibigan mo. Actually, eto dumating na yung milk tea. Yung 50,000 na yun na cash, galing yun sa friend ko. Kaya thankful ako kay Sis Robelin kasi after nung pandemic, tinulungan pa rin niya akong makarecover kasi humina lahat ng mga ano, gusto kong mag-extend na ibang pagkakitaan. So ngayon, ano yung ginawa mo? Yung milk tea ni Angelo, lahat ng equipment, kasi binibenta niya. So ngayon binili ko doon sa ano, sa 50,000. Pero, magkano lang yung price? Halos half price lang yung
binibili niya. Ano yung sinabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, huwag mong sabihin kay Angelo, Lee, or Bern na hindi sa atin yung pera na galing sa friend mo. So, pinigilan mo ako nun. So, ako naman, umuha ko. Okay, hindi ko naman sasabihin na ganun. Hindi naman kami nag-uusap. Sabi kong ganun. Umuki akong ganun. Bakit? Para ipagmalaki mo na meron ka ng business. Hello? Okay ka lang, Jibs. Bangag na yung utak mo. Kasi kung ano yung ma-open ko na bagong ma-achieve na business na pumapasok na kiklaim mo na sa ating dalawa, na sa'yo, pero hindi talaga sa'yo yun. Kaya ganyan yung nasa utak mo, puro puna ka sa mga friend mo kung ano yung mga na-achieve nila. Dapat baguhin mo yung utak mo. Mag-focus ka kung ano yung gusto mong goal, doon ka mag-focus. Iwasan mo yung mga luho-luho niyan. Nang dahil sa luho mo, kung ano-ano yung mga binibili mo, accessories, fishing rod, gamit sa kotse, kung ano-ano, sa sarili mo. Kaya, wala kang naiipon sa sahod mo. Actually, hindi ka naman kalakihan ng sahod eh. I think malaki pa nga yung mga sahod ng mga friend mo kaysa sa'yo eh. Pero, yung nasa iyo is kayabangan na maipakita mo, meron ka mga bagong gamit. Yun eh. Pero yung time na yun na magkasama tayo. Actually, ilang beses na ako pinagsasabihan ng magulang mo eh. Pagsabihan daw kita na huwag bili ng bili kung ano-ano na hindi importante. Kaya ang sagot ko yun sa magulang mo. Nay, ilang beses ko na pinagsasabihan yan, hindi nga nakikinig sa akin. Sa inyo pa kaya na pinagsasabihan yun na magulang kayo? Oh, tama naman yung sinabi ko. Hindi nga nakikinig sa akin, sa inyo pa kaya? Kasi ewan ko kung ano yung role ko sa'yo, sa buhay mo. Alam mo yan sa sarili mo, pinagsasabihan kita. Binibigyan kita ng advice na wag puro luho. Mag-save ka rin ng pera. Actually, wala ka namang savings. Meron. Pero I think yung passbook mo na savings mo sa bangko, 20,000. Mga ganun, I think, after nung na fully feed mo yung kotse. O meron kang na-achieve kotse, aan mo yung kotse. O meron nga magagamit sa kotse. Kasi, pang road trip, kung pupunta kung saan-saan, yun. Magagamit mo yan. Pero yung, baguhin mo yung sa, sa ugali mo.